Magandang araw po, Kuya Chris. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Elmer Villacorta. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na nangyari sa totoo kong karanasan. Taong 1981, ipinanganak ako noon sa maliit na barangay sa Valencia, Negros Oriental. Madalas kong sabihin na dalawa akong ipinanganak kasi hindi ako nag-iisa sa mundong ito. Sa madaling salita ay mayroon akong kakambal. Ang pangalan niya ay Ramon. Pero ang totoo, halos buong pagkabata ko ay hindi ko siya nakasama. Ipinanganak kami ng maaga at namatay ang aming ina matapos kaming iluwal. Dahil wala na ring mga kamag-anak na kayang magtaguyod sa amin, pinaghiwalay kami. Kinuha ako ng matalik na kaibigan ng nanay namin na sina Nanay Loring at Tatay Dencio na nakatira sa gilid ng kabundukan ng Barangay Malinaw. Si Ramon naman ay napunta sa isa pang mag-asawang matanda sa kabilang bayan ng Dawin, sina Nanay Cora at Tatay Pilo. Lumaki akong payak at masaya sa piling ng mga kumupkup sa akin. Bata pa lang ako, mahilig na akong maglakad sa bukirin, maglaro sa ilog at tumulong sa mga alaga naming mga baboy. Wala akong kamalay-malay noon na sa kabilang panig ng bundok ay lumalaki rin si Ramon. Kamukhang kamukha ko siya, pero ibang-iba ang kapalaran. Madalas sabihin ni Nanay Loring na may kakaibang enerhiya raw ako. Sa tuwing nagkakasakit o nasusugatan si Tatay Dencio, ako lang ang palaging tinatawag para humawak ng kamay nila. At sa tuwing ginagawa ko yun ay gumagaan ang pakiramdam nila matapos yun. Akala ko dati dahil lang yun sa malasakit. Pero habang tumatanda ako, napapansin kong may mga bagay akong nararamdaman na hindi maipaliwanag. Mga presensya, mga aninong gumagalaw sa labas ng bahay, at malamig na hanging dumaraan tuwing ako'y nag-iisa. Nang nasa edad 11 na ako, nang unang beses kong nakilala si Ramon. Dinala ako ni Nanay Loring sa Dawin at doon ko siya unang nasilayan. Pagtitingnan ko siya ay para akong nakatingin sa salamin. Parehong-pareho ang mukha namin, ang kilos at ng paraan ng paglalakad. Ang kaibahan lang, mas tahimik siya at may kung anong lalim sa kanyang mga mata. Sa unang gabing magkasama kami, doon nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Habang nagkukwento noon si Nanay Cora tungkol sa mga alagang manok nila, napansin kong tila wala sa sarili si Ramon. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, sa madilim na bahagi ng bakuran. Nang tanungin ko kung anong tinitingnan niya, saglit lang siyang lumingon at nagsabing may mga tao raw doon tuwing gabi. Natawa ako doon sa sinabi niya. Pero nang dumating ang gabi, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Bandang 11:00 ng gabi yon. Habang natutulog kami sa lumang silid sa itaas ng bahay, bigla akong nagising dahil sa kakaibang lamig. Hindi ito karaniwang malamig na simoy. Ito'y parang dumarampi sa loob ng balat, na parang may kasamang panginginig na galing sa ilalim ng lupa.
Paglingon ko, nakita kong gising si Ramon. Nakaupo siya sa higaan at nakatingin sa bintana. At ang sabi niya ay, naririto na naman sila. Pero wala akong marinig na ibang tunog maliban sa alulong ng aso sa malayo. Hindi ko alam kung bakit, pero dahan-dahan kong nilapitan ang bintana. Doon sa ilalim ng punong santol sa bakuran, may nakita akong mga aninong nakatayo. 4 sila. Magkakaiba ng laki. Parang mga taong walang muka. Ang mga mata nila ay kumikislap sa puting liwanag. Parang mga mata ng pusa. Hindi ko alam kung dahil sa buwan o dahil sa kanila mismo. Pero nagniningning yun sa dilim. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at sa mga sandaling yun, napagtanto kong hindi ako nananaginip. Totoo ang nakikita ko. Kinabukasan, sinabi namin ito kina Nanay Cora. Pero tumawa lang sila. Mga unggoy lang daw siguro yan sa puno. Pero si Ramon ay hindi natawa. Seryoso siya. At kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Sabi niya, hindi lang daw kagabi yun nangyari. Halos gabi-gabi raw siyang ginagambala ng mga aninong iyon. Nung unay natakot daw siya, pero kalaunan nasanay na lang siya. Pagbalik namin ni Nanay Loring sa Malinaw, hindi ko na inisip ang tungkol doon. Pero simula noon, gabi-gabi na rin akong nagigising sa parehong lamig na naramdaman ko sa bahay nila Ramon. At sa bawat pagdilat ko, may mga sandaling parang may nakatayo sa labas ng bintana namin. Nakamasid lang. Hindi ko na sinasabi kina Nanay Loring at Tatay Densyo yon. Dahil baka isipin nilang nag-iimbento lang ako. Lumipas ang mga linggo hanggang sa bumisitang muli sa amin si Nanay Cora. Kasama niya si Ramon. Halos tumalon ako sa tuwa noon sa muling pagkikita naming dalawa. Pero agad ko ring napansin ang kakaiba sa kanya. Maputla siya at parang laging pagod. Sa unang gabi niya sa amin, narinig ko siyang humihikbi sa dilim habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Nang tanungin ko siya kung bakit, ang mahina niya lang sabi ay sinusundan nila ako kahit saan. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lahat ng sulok sa bahay, pakiramdam ko ay may matang nakamasid. Sa bawat pagdampi ng malamig na hangin, iniisip ko ang mga aninong nakita namin sa dawin. Hanggang sa isang gabi, nang tuluyan ng mapatunayan ng mga mata ko na hindi yun bunga ng imahinasyon. Habang mahimbing ang tulog ni Nanay Loring at Tatay Densyo sa kabilang silid, bigla akong nagising sa kaluskos sa labas. Maingat kong binuksan ng bintana at doon nakita ko na naman ang 4 na anino. Mas malinaw na ngayon at ang isa sa kanila'y matangkad at payat na parang tuyo ang balat. Ang isa naman mababa at tikwas ang balikat. Tila naglalakad ng pasuray. Ang dalawa ay nakayuko, ngunit ang mga mata nila ay nagliliyab sa kakaibang liwanag na kulay berde. At sa gitna nila, may isang batang maliit. Nakaupo siya sa lupa. Nakatingala sa amin ni Ramon na natutulog sa kama. Doon ko naramdaman ang unang kilabot na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Parang pinapanood nila kami. Para bang may hinihintay sila.
Mabilis kong isinara ang bintana at tinakpan ng kumot ang mukha ko. Ngunit kahit nakapikit ako, ramdam kong hindi sila umaalis. Sa hangin na pakiramdam ko'y mabigat. Parang may gustong pumasok. At sa hindi kalayuan, narinig ko ang mahihinang huni ng mga ibon na parang nagwawala sa dilim. Isang senyales. Sabi ni Tatay Dench dati na may kakaibang nilalang na dumaraan kapag ganon. Kinabukasan, nagpasya si Nanay Luring na ipatingin si Ramon sa isang albularya. Maaga kaming nagbihis ni Ramon. Tahimik siya habang kumakain ng almusal. Parang ninanamnam pa ang mga pangyayari kagabi. Nakatingin lang siya sa kawalan. Habang ako naman ay pilit tinataboy sa isip ang mga imahe ng mga anino sa labas ng bintana. Pero kahit anong gawin ko, malinaw pa rin sa isip ko ang mga matang nagliliyab sa dilim. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang isang matandang babae na nakasakay sa kariton na hila ng kalabaw. Si Aling Rosita. Ang albularyang tinawag ni Nanay Luring mula sa kabilang baryo ng Puhagan. Payat si Aling Rosita. Baluktot ang likod at tila may alam na agad bago pa siya magsalita. Habang bumababa siya sa kariton, tila napalingon siya sa direksyon ng bahay namin, na parang may nakikita siyang hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Pagpasok niya sa loob, hindi siya agad nagsalita. Tumigil siya sa gitna ng sala at saka dahan-dahang dumakot ng lupa mula sa paso sa gilid ng pintuan. Piniga niya ito sa kanyang kamay, sabay hinipan sa hangin. Mabilis na kumalat sa paligid ang amoy ng tuyong lupa at langis. Tumingin siya sa amin ni Ramon, tsaka marahang tumango. Magkakambal kayo? Anya, sabay tingin sa amin ng diretsyo. Magkakambal na hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumigil ang hangin sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, parang may dumaan na malamig na presensya sa pagitan naming tatlo. Tahimik kaming umupo sa papag habang nag-aayos ng mga kandila si Aling Rosita. Puting kandila ang inilabas niya at isa-isa itong itinirik sa 4 na sulok ng silid. Sa bawat sindi ng kandila, may mahina siyang sinasambit. Parang dasal, pero sa wikang hindi ko maintindihan. Habang lumalakas ang liwanag ng apoy mula sa kandila, ramdam kong umiinit ang paligid. Parang may gumagalaw sa ere. Parang may mga matang nakamasid mula sa mga dingding mismo ng bahay. Ipanatag niyo lang ang inyong mga sarili. Sabi niya habang inilalagay ang isang maliit na mangkok ng asin sa gitna naming magkakambal. Huwag kayong matakot sapagkat hindi sila kaaway. Sa halip na takot, isang uri ng pagkalito ang bumalot sa akin. Sino ang tinutukoy niyang sila? Ngunit hindi ko na kailangang magtanong dahil sa mga sumunod na sandali, unti-unti nang bumigat ang hangin. Ang mga kandila ay tila napapahaba ang apoy at sa liwanag nito ay nagsimulang magpakita ang mga anyo. Hindi malinaw nung una, parang mga ulap na gumagalaw sa hangin, ngunit unti-unting nagkakahugis. 4 silang lumitaw sa paligid namin. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa likuran ni Ramon, at isa sa likuran ko.
Parang mga aninong may sariling liwanag. Hindi sila mukhang tao, ngunit hindi rin ganap nakakaiba. May mga mata silang kumikislap, mga mata na hindi nakakatakot kundi tila mapagmasid. Ramdam ko ang bigat ng presensya nila. Parang pinupuno nila ang bawat espasyo ng silid. Napakainit ng paligid, pero sa balat ko, dumadaloy ang lamig. Lumingon ako kay Ramon at napansin kong kalmado lang siya. Parang sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Maya-maya ay nagsalita si Aling Rosita. Mababa at mahinahon ng boses. Hindi sila masasamang nilalang. Sila ang inyong mga tagapagbantay. Mula nang ipinanganak kayo, hindi nila kayo iniwan. Napatingin ako sa mga anyo sa paligid. Ang isa ay mukhang matangkad na lalaki na may mahahabang braso. Ang isa naman ay maliit, parang batang nakayuko. Ang isa ay tila babae, nakabalot sa liwanag, at ang isa ay hindi ko mawari kung anong nilalang. Pero sa mga mata pa lang nito, ramdam ko na ang kapangyarihan. Bakit kami? Tanong ko sa isip ko. Pero tila narinig nila ang tanong. Dahil sabay-sabay silang lumingon sa amin ni Ramon. At doon ko naramdaman ang kakaibang init sa dibdib ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang may koneksyon ako sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, pinatigil ni Aling Rosita ang ritual. Sinabuyan niya ng asin ng sahig, sabay bulong ng maikling dasal. Unti-unting nawala ang mga anyo at nanumbalik ang katahimikan. Ngunit kahit wala na sila, ramdam ko pa rin ang kanilang presensya. Mutiya kayong magkambal, sabi ni Aling Rosita sa wakas. Mga anak ng liwanag na pinagkalooban ng lakas upang maging tulay ng dalawang mundo. Hindi kayo mga ordinaryo. Kaya nyo nakikita ang mga nilalang na yon dahil bahagi kayo sa kanilang mundong hindi nakikita ng iba. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na kami magiging katulad ng dati. Ipinayo ni Aling Rosita na huwag kaming paghiwalayin ni Ramon. Sa edad namin na 12, delikado raw kung lalayo kami sa isa't isa. Kung maputol ang koneksyon ng aming mga espiritu, maaaring mawala ang proteksyon ng aming mga bantay. Sabi pa niya, kailangan naming sanayin ang aming sarili sa pakikinig sa mga tinig ng lupa. Hindi ko alam kung ano yon, pero ayon sa kanya, yun daw ang paraan upang makilala namin ang aming sariling lakas. Ilang araw matapos ang ritual, nagsimulang magbago ang lahat. Mas malinaw na sa akin ang mga aninong dumaraan sa paligid. Sa gabi, maririnig ko ang mga yabag sa bubong pero hindi na ako natatakot. Pakiramdam ko'y kilala ko na kung sino sila. Si Ramon naman, mas naging tahimik. Madalas siyang tumitig sa halamanan. Minsan ay kinakausap ang mga halaman na parang may nakikinig. Minsan pa habang nasa bukid ako, bigla kong naramdaman ang panginginig ng lupa. Napaluhod ako sa damuhan at sa gilid ng paningin ko, may kumikislap na liwanag na parang alon ng init ng hangin. Hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang, pero ramdam kong may nagbabantay sa akin. Lumipas ang mga linggo at dumalas ang pagdalaw ni Aling Rosita. Tuwing pupunta siya,
Sinisilip niya ang paligid. At minsan ay nag-aalay ng mga dahon at langis sa ilalim ng malaking puno ng santol sa likod ng bahay. Ang sabi niya, doon raw nakatambay ang isa sa aming mga bantay. Ang batang anyo na unang nakita namin ni Ramon. Habang lumalalim ang gabi, sa mga sumunod na araw, lalo ring lumalakas ang koneksyon naming magkambal. Kapag may nararamdaman ako, ganoon din si Ramon. Kapag ako ay nagigising sa takot, siya rin ay nagigising. Kahit nasa kabilang silid siya. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing ang lahat, biglang bumukas ang bintana sa silid namin. Wala namang hangin pero kusa itong bumukas. Sa labas, nakita ko ang 4 na liwanag na umaaligid sa paligid ng bahay. Para silang mga apoy na gumagalaw sa hangin. Hindi sila nakakatakot, pero ramdam kong may babala silang dala. At sa gitna ng liwanag na yon, isang boses ang narinig ko sa loob ng isipan ko. Malamig at kalmado at tila boses ng hangin mismo. Ang sabi ng tinig ay may darating daw at kailangan naming maghanda. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nun, pero sa mga sumunod na araw ay unti-unting nararamdaman naming magkambal na may papalapit na panganib. Isang bagay na susubok sa kung sino talaga kami. Makalipas ang ilang linggo, mula nang huling dumalaw si Aling Rosita, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa aming paligid. Parang may kakaibang katahimikan sa gabi. Hindi na maririnig ang mga kuligligo, huni ng mga tuko at mga kuliglig. Sa unay inisip kong baka dahil sa tag-ulan. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mas malalim na dahilan. Si Ramon na dati laging tahimik, ngunit may ngiti pa rin sa labi, ay biglang nagbago. Madalas ko siyang abutang nakaupo sa beranda, nakatingin sa kawalan. Para bang may inaabangan. Kapag tinatawag ko siya, hindi agad siya sumasagot. Parang nawawala siya sa sarili. Kapag tinititigan ko ng mabuti, mapapansin kong minsan ay kumikilos ang mga labi niya na tila may kinakausap. Pero walang tunog na lumalabas. Isang gabi, habang abala si Nanay Loring sa kusina at si Tatay Densyo ay natutulog sa duyan, narinig ko ang mabigat na yabag sa labas ng bahay. Hindi yun hakbang ng tao. Mabagal, malalim at parang may kalansing sa bawat galaw. Tumayo ako mula sa higaan at sumilip sa bintana. Sa madilim na labas, may nakita akong aninong gumagalaw sa tabi ng punong santol. Matangkad, payat at tila nakayuko habang gumagapang sa lupa. Hindi ko muna sinabi kay Ramon kinabukasan. Pero sa mga sumunod na gabi, naramdaman ko na rin na hindi ako nag-iisa sa tuwing magigising ako. May mga yapak sa bubong, parang may gumagapang. Minsan ay maririnig ko ang mahina ngunit malinaw na tunog ng mga kuko na kumakalmot sa kahoy. At sa tuwing papalapit ang madaling araw, tsaka lang ito mawawala. Isang gabi hindi ko na kinaya ang kaba. Ginising ko si Ramon. Ngunit nang bumangon siya, nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya nagtatanong kung bakit. Parang alam na niya agad ang dahilan. Tumayo siya. Lumapit sa bintana at bago ko pa magawang pigilan siya, binuksan niya ito. Sa labas ay napalunok ako nang makita ko
Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang aninong nakikita ko sa mga nakaraang gabi. Ngunit ngayon, hindi na ito anino. Isa itong nilalang na tila tao, ngunit hindi ganap na ganon. Maputla ang balat at mahaba ang buhok na malagkit dahil sa dumi. At ang mga mata ay kulay dilaw, nagliliyab sa gitna ng dilim. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba ang mga braso. Sumasayad sa lupa. Hindi ito gumagalaw ng marahas, ngunit ramdam ko ang masidhing galit at gutom na bumabalot sa presensya nito. Parang nakatuon ang lahat ng enerhiya nito kay Ramon. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Napatingin ako sa kakambal ko at laking gulat ko nang makita kong kalmado pa rin siya. Parang may inaasahan siya. Bigla kong naalala ang mga sinabi ni Aling Rosita. May darating. Ngayon ko lang naintindihan. Eto na yon. Maya-maya pa'y tumayo si Ramon. Marahan ngunit may bigat ang bawat hakbang. Lumapit siya sa harap ng bintana at tumitig sa nilalang sa labas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakikita akong may kakaibang liwanag sa paligid ng kakambal ko. Parang manipis na usok na umiikot sa kanya. Napaluhod ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng presensyang yon. Sa loob ng ilang sandali, walang gumalaw. Tanging hangin lang ang dumadaloy sa pagitan nila. Hanggang sa unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito, naririnig ko ang langit-ngit ng lupa. Ang paghinga nitong parang humuhugot ng hangin mula sa ilalim ng lupa. At nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, bigla kong naramdaman ng matinding panginginig ng sahig. Lumingon ako sa paligid at nakita ko ang apat na liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Ang aming mga bantay. Nasa apat na sulok sila ng bahay. Tila mga aninong kumikislap sa bughaw na liwanag. Sa kanilang paglitaw, biglang napaatras ang madilim na nilalang. Parang napaso ito sa hangin. At mula sa bibig nito ay lumabas ang mahinang ungol na tila pinaghalong galit at pagkabigo. Ngunit hindi pa tapos. Maya-maya pa, biglang bumilis ang mga pangyayari. Sa isang kisap mata, tumalon ang nilalang papunta sa bubong. At mula roon ay narinig namin ang matinis na kaluskos. Parang ginagasgas ang bubong ng matutulis na kuko. Ramdam kong sinusubukan itong pasukin ng bahay. Lumapit ako kay Ramon, ngunit nakatayo pa rin siya. Nakatingin siya sa kisame. Ang mga bantay ay naglalakasan ng liwanag. Hanggang sa ang buong silid ay tila nababalot ng apoy na bughawa. Sa tindi ng liwanag, halos hindi ko na makita ang sarili kong mga kamay. Maya-maya pa, may narinig akong malakas na sigaw sa labas. Hindi galing sa tao, hindi rin galing sa hayop. Isa yung tunog na pagkasunog. Isang bagay na natutunaw sa liwanag. Pagkatapos nun, biglang namayani ang katahimikan. Wala nang ingay, wala nang paggalaw. Tanging amoy ng nasusunog na damo ang naiwan. Lumipas ang ilang minuto bago humupa ang liwanag at nang mawala ito, nakita kong nakaluhod si Ramon sa sahig. Hingal na hingal. Agad ko naman siyang nilapitan. Sa paligid namin ay nagsimula ng mawala ang mga bantay. Pero ramdam kong hindi sila tuluyang nawala. Nagkubli lang sila sa dilim. Nagbabantay mula sa hindi kalayuan.
Kinabukasan, dinalaw muli kami ni Aling Rosita. Para bang alam niyang may nangyari. Hindi pa man kami nakapagsasalita. Tiningnan niya si Ramon at marahang tumango. Ang oras ng pagsubok ay nagsimula na. Sabi niya, hindi yun basta aswang. Isa siyang tagakuha ng lakas. At ang lakas na hinahanap niya ay ang sa inyo. Nang marinig ko yun, tumindig ang balahibo ko. Ayon kay Aling Rosita, may mga nilalang na kumakain hindi ng laman, kundi ng espiritu ng mga may taglay na mutya. Kung makuha nila yon, magiging mas makapangyarihan sila kaysa sa kahit sinong mangkukulam o kahit na anong nilalang. Mula noon, sinimulan ni Ramon ang pag-aaral ng mga dasal at orasyon na itinuro ni Aling Rosita. Ako naman ay pinilit kong matutunan kung paano ko mararamdaman ang mga bantay namin. Sa bawat gabi, nagiging mas malinaw ang koneksyon ko sa kanila. Minsan, kahit nakapikit ako, alam kong nasa paligid sila. Nagbabantay at naghihintay. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko rin ang paglapit ng dilim. Ang mga aninong dati ay nasa labas lang, ngayon ay tila nasa mismong paligid na ng aming tahanan. Minsan sa salamin ng aming lampara, makikita ko ang refleksyon ng mga matang hindi ko pag-aari. Hanggang isang gabi, habang nakahiga kami ni Ramon, narinig ko na naman ang kaluskos sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi na lang isa, marami na sila. Parang mga yapak ng hayop na naglalakad sa palibot ng bahay. Umiikot, nag-aabang, at sa bawat hakbang nila, ramdam kong may papalapit na mas malaking panganib. Isang nilalang na hindi na basta anino, kundi laman ng mismong kadiliman. Lumipas pa ang 3 araw matapos ang gabing yon, ngunit nanatiling mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Ang hangin ay parang humihinga ng marahan, puno ng bigat at misteryong hindi maipaliwanag. Kahit ang mga alagang manok ay bihirang tumilaok sa umaga, at maging ang mga alagang baboy ni Tatay Densyo ay ayaw nang lumapit sa harap ng bahay kapag dapit hapon. May kakaibang takot sa paligid na para bang alam ng kalikasan na may darating na masama. Si Ramon na dati kalmado sa lahat ng nangyayari ay naging tahimik na parang may binubuo sa loob. Madalas ko siyang abutang nakaupo sa ilalim ng punong santol, hawak ang isang piraso ng papel na puno ng mga simbolo. Ang sabi niya, orasyon daw iyon na iniwan ni Aling Rosita. Isa raw sa pinakamakapangyarihan niyang pananggalang. Sa bawat pagsubok daw na darating, yun lamang ang maiiwan sa amin kung sakaling wala na siya. Mula ng gabing lumitaw ang nilalang sa labas ng bahay, halos hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa tuwing ididilat ko ang mata ko, sa kalagitnaan ng gabi, may maririnig akong mahinang kaluskos sa paligid. Parang mga kuko na dumadaplis sa sahig o mga yabag na dumaraan sa bubungan. Minsan sa pagitan ng mga patak ng ulan, maririnig kong may humihinga sa labas, malalim at mabigat. Sa unang beses na marinig ko yun, pinilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka pusa lang. Pero habang tumatagal, alam kong hindi na ganoon kasimple. Isang araw habang papalubog ang araw, napansin kong kakaiba ang langit. Mapula ito at parang may usok na bumabalot sa mga ulap.
Ang hangin ay hindi na malamig. Ito'y parang may kasamang alon ng init na galing sa ilalim ng lupa. Sabi ni Tatay Densyo, senyalis daw iyon ng bagyong paparating, pero sa loob ko, alam kong hindi iyon bagyo. Pagdating ng gabi, hindi ako mapakali. Si Nanay Loreng at Tatay Densyo ay natulog ng maaga. Si Ramon naman ay nasa itaas, nag-aayos ng mga kandila. Lumapit ako sa kanya at nakita kong nakalatag sa sahigang 4 na puting kandila na may bilog na asin sa gitna. Sa bawat sindi ng kandila, nagsimula akong makaramdam ng panginginig. Ang mga anino sa dingding ay kumikilos kahit hindi gumagalaw ang apoy. Tahimik si Ramon habang binubulong ang mga orasyon. Ang bawat tunog ng salita niya ay tila nagbubukas ng pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Hanggang sa maramdaman ko ang pag-iba ng hangin. Malamig ngunit may halong amoy ng nabubulok na lupa. Alam kong dumating na ang gabi na matagal nang ipinahihiwatig sa amin. Sa labas, narinig kong nagsimulang mag-ingay ang mga hayop. Ang mga aso ay nag-alulungan, ang mga manok ay biglang nagliparan sa dilim, at ang mga dahon ng punong santol ay kumakaluskos kahit wala namang hangin. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita ang mga aninong matagal nang nagmamasid sa amin, ngayon ay nagtipon-tipon sa iisang lugar. 4 sila, kagaya ng dati. Pero may isa pang sumulpot sa gitna nila. Isang mas malaki, mas madilim at mas mabigatang presensya. Sa bawat hakbang nito, tila napupunit ang hangin. Ang mga ibong panggabi ay nagsiliparan. Agad kong tinawag si Ramon pero hindi na ako nakapagsalita pa. Bigla akong napatigil sa nakita ko. Nakatayo siya sa gitna ng bilog ng asin. Nakapikit habang ang 4 na kandila ay nagliliyab ng sabay-sabay na malalakas. Sa bawat segundo, lumalakas pa ang apoy hanggang sa tila bumabalot na sa buong katawan niya. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang lapitan. Pero sa sandaling yon, may tinig akong narinig sa loob ng aking isipan. "Huwag kang lalapit," sabi ng tinig. Malamig ngunit pamilyar. Isa sa mga bantay. Siya ang pinili. Ikaw ang magiging saksi. Wika pa nito. Parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Sa labas ng bahay, naririnig ko ang mga yapak ng nilalang na papalapit. Mabagal pero sigurado. At sa bawat hakbang nito, umuuga ang sahig na parabang lumilindol. Lumingon ako sa bintana at doon ko siya nakita ng buo. Isang nilalang na may katawang tao, ngunit ang balat ay parang abo. At sa mga mata nito ay nagliliyab ang dilaw na apoy. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin at sa pagitan ng mga ito, lumalabas ang mabahong singaw ng patay. Hindi ito basta aswang. Isa itong tagasalo. Nilalang na kumukuha ng lakas ng mga mutya upang gamitin sa sarili. Nakita akong tumitig ito kay Ramon at sa isang iglap, bigla itong tumalon mula sa lupa papunta sa bubungan. Naramdaman ko ang bigat ng pagkayog ng bahay. Napasigaw ako, ngunit walang tunog na lumabas sa bibig ko. Sa loob, lumakas ang apoy ng mga kandila. Ang bilog ng asin ay tila umuusok. At mula sa loob nito ay lumitaw ang 4 na bantay. Ang mga anyong matagal nang nagtatago sa dilim.
Sila ay nakatayo sa paligid ni Ramon. Nagliliwanag ng asul na liwanag. Habang ang maitim na nilalang ay unti-unting bumababa mula sa bubungan. Sa paglapag nito, sumabog ang hangin at ang mga bintana ay sabay-sabay na nasira. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang, pero tumakbo ako papunta sa gilid ni Ramon. At sa sandaling iyon, halos hindi ko na siya makilala. Ang katawan niya ay nababalot ng liwanag at ang mga mata niya ay nakapikit, pero tila may nasusunog sa loob. Sa pagitan ng ingay, nakita kong naglalaban ng dilim at liwanag sa gitna ng aming silid. Ang mga bantay ay tila humaharang sa nilalang. Ngunit bawat galaw nito ay may kasamang tunog ng pagkawasak. Isa sa mga bantay ay tinamaan at tila natunaw sa ere. Ngunit sa halip na mawala, naging bahagi ng liwanag na bumabalot kay Ramon. Sa ikalawang pagkakataon, narinig kong muli ang boses sa loob ng isip ko. Hindi ng liwanag ay mananatili. Sabi nito, may kailangang maglaho upang mabuhay ang isa. Biglang lumakas ang apoy sa paligid ni Ramon matapos yun. Sa gitna ng puting liwanag, napasigaw ako nang makita kong unti-unting naglalaho ang anyo ng kakambal ko. Habang ang maitim na nilalang ay napapaatras. Para bang natutunaw sa bawat bugso ng liwanag. Hanggang sa tuluyan itong sumabog sa hangin, kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Pagdilat ng mga mata ko, umaga na. Ang bahay ay tila dinaanan ng bagyo. Ang mga dingding ay wasak, ang bubong ay butas, at ang paligid ay puno ng abo. Si Ramon ay wala na. Tanging abo at isang kandilang natitira sa gitna ng sahig ang naiwan. Lumapit si Nanay Loreng at Tatay Densyo na umiiyak. Sa hindi kalayuan naman ay dumating si Aling Rosita. At sa sandaling makita niya ang paligid, napaluhod siya at napaluha. Inupad niya. Mahina niyang sabi. Ang pagbuwag ng dilim ay may kapalit. Dagdag pa nito. Ilang linggo ang lumipas bago ko lubos na natanggap na wala na si Ramon. Ngunit kahit wala na siya, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Sa gabi kapag tahimik na ang lahat, maririnig ko pa rin ang mahinang tinig sa hangin. Nagmumula sa labas ng bintana. Hindi naman ito nakakatakot. Ito ay kalmado lang, pamilyar at puno ng liwanag. Sabi ni Aling Rosita, ang mga tulad namin ay hindi tuluyang nawawala. Kapag dumating ang panahong tinatawag ng kadiliman, may isa sa amin na kailangang manatili. Isa na kailangang maging liwanag sa dilim. Hanggang ngayon tuwing sasapit ang gabi sa malinaw, may 4 na liwanag pa rin akong nakikita sa paligid ng bahay. At sa bawat pag-ihip ng hangin, maririnig kong parang may bulong sa dilim. Isang tinig na dati boses ng kakambal ko. Hindi ako nawala. Nandito pa rin ako para magbantay sa iyo. At sa tuwing naririnig ko yon, napapangiti ako kahit nanginginig sa lamig. Dahil alam kong sa kabila ng dilim, hindi ko kailanman kailangang matakot. Dahil kahit wala na si Ramon, hindi ako kailanman nag-iisa. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya.
God bless po at ingat po lagi.